Dali ha, punta muna tayo sa usaping bigas. Yan. Dahil ang mga benepisyaryo ng walang gutom program ay pwede na ho makabili ng bigas 20 pesos na bigas. Ito yung sinasabing benteng bigas. Yes. Meron na. Ayan, BBMN. Talaga ba? Meron sa dulo ng letter N eh. Di ba? At kausapin natin ang spokesperson sa umagang ito ng Department of Social Welfare and Development, si ASEC Irene Dumlao. ASEC Irene Dumlao, ma'am, good morning. Welcome po sa Double Wang sa Double B. Asan si ASEC? Magandang umaga po, Weng and Weng. Maraming salamat sa Good morning. maagang gising, ma'am. Magandang umaga sa lahat. Oh, ASEC, thank you, Tuway ha. sa inyo pagprograma. ASEC, maganda yung program na Thank you for inviting DSWD. Of course. Opo, welcome, Maganda welcome. Miss Weng. Maganda po yung programa na 20 pesos para doon sa mga miyembro o benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD. Pero ito po ba ini-implement nationwide o limitado pa lang sa Metro Manila? Weng, nag-umpisa pa lang po tayo sa Metro Manila, sa Cebu at sa Caraga. Sa mga benepisyaryo po natin in those areas, ay nakakabili na nga sila ng 20 peso bigas. But i-expand po natin para ma-cover natin lahat nung 300,000 household beneficiaries ng programa. Gusto kong intindihin, di ba, ASEC, kung hindi ako nagkakamali, yung pong mga benepisyaryo ng walang gutom ay binibigyan, sila ba ho itong may mga nakuhang food stamp? Tama ho ba? Sila ho ba to? Tama ka, Weng. Sila Opo. yung merong electronic benefits transfer card na linuludan natin ng 3,000 pesos worth of food credits buwan-buwan. Opo. Matapos po sila mag-comply doon sa mga conditions ng programa. Tapos doon ho sa kondisyon, yung 3,000 worth na yon, gagamitin nila sa mga tindahan na accredited ng DSWD kung saan pwedeng tinatanggap po yun. May mga special price ba ho sila sa mga bibilhin nilang mga pagkain doon? Kunyari, bigas. Pwede silang bigyan o makabili ng murang bigas. Well, ngayon, dahil nga meron na po tayong kasunduan with the Department of Agriculture, matitiyak po na lahat ng mga accredited merchants, mga retailers, mga partners po ng DSWD na kabahagi ng Walang Gutom program ay makakapag-supply ng 20 peso na bigas para yun ang mabili ng ating mga Walang Gutom program beneficiaries. Before kasi this 20 peso na bigas, yung pong nabibili nila na bigas ay nasa around 50 pesos per kilo. So now na meron ng 20 pesos, mas mura, mas ma-extend yung value ng monthly food credits nila. Mas marami ang mabibili. No, mas marami na siyang mabibili. Tama, mas marami na siyang mabibili. Kung dati-dati, bigas lang. Kasi di ba 50% of the food credit goes to carbohydrates. Opo. So dati, bigas lang yan. Ngayon makakabili na rin sila ng patatas, ng kamote. Diba? Namang karagdaga pagkain na rich in carbohydrates. Pero yung mga merchant na yan, kinakailangan may access din sila sa pagbebenta ng 20 pesos na bigas. May supply din ho sila. At hindi lang Yes, kasi yan po yung nilalaman ng ating kasunduan with the Department of Agriculture. Titiyakin po ng DA na yung mga accredited merchants po natin, mga kadiwa ng Pangulo outlets, ay meron pong sufficient supply ng 20 peso bigas na siya nila pong i-provide sa ating mga Walang Gutom program beneficiaries. Sa ngayon po, doon sa limitado pa lang tayo sa Metro Manila, Caraga at saka Cebu. Tama po, ma'am? Okay. Ilan Tama po doon Doon pa lang po tayo nag-umpisa kasi pinilot natin muna. Kasi kasabay rin nung ating Walang Gutom kiosk, Oo. yung ating pag-launch ng ating 20 peso bigas. Ilan po so far yung total na nakaka-avail dito sa programang Walang Gutom doon sa 3 lugar? Doon sa 20 pesos na bigas? Yeah, dito po kasi sa National Capital Region, ang beneficiaries natin, let me check sa aking data. National Capital Region, and then meron tayo sa Cebu. And Sa Caraga. Cebu, more than 10,000 yan eh. Cebu, more than 10,000. And in Caraga, Sorry, naka-cut off board kita, si ma'am. Caraga. Ayan, sorry, tinitignan ko. May datos kasi ako dito. Pero yung Yan. total ng miyembro Total, ng oo. Walang Gutom program, ilan po? yung WGP.
Yes, yung total beneficiaries po natin ngayon nasa 300,000 households. 300,000. Ito So, yung sabi target nga, nyo na gawing oo. 700,000. That's correct, Weng. Ang Oo. target natin, 750,000 kasi 750,000 yung kabilang sa food poor based Opo. on the DSWD listahanan and the PSA FIES. Ngayon, we're currently serving 300,000 households, and then before the end of the year, we're planning to add additional 300,000, and then by next year, 150,000. Ayun, Ah, so, so- makukompleto nyo na rin pala ito ng soon, So 600 ang Oo. target nyo ngayong taon. this year. That's correct. Kinakailangan po natin mag-register ng karagdagan sa taon po na ito. Okay, at kagandahan nito, hindi nila kailangan magdala ng cash. Oo, Kailangan may card food lang, stamp yung, sila, yung, oo. yung food stamp lang ang dalhin nila sa mga kung saan sila bibili. That's correct. Okay. Yung kanilang electronic benefit transfer card, itatap na lang po nila dun sa ating walang gutom kiosk. Lalabas po yung mga food baskets o yung menu na pipiliin po nila. Opo. And then kapag pinili na po nila, magpiprint yung receipt. And then that receipt will now be given to the retailer or to the partner merchant. Tapos ibibigay na po sa kanila yung pong nandun sa yung listahan nila. Halos lahat ho ng mga benepisyaryo ng DSWD ay may access na rin dito. Yung mga 4Ps, di ba? Meron din ho yung mga, senior natin at saka yung mga solo parent. Meron, at saka PWD. Yes, kabilang yung mga nasa vulnerable sector, yung mga solo parent, mga elderly, na kabilang po na sa walang gutong program. Oo. When yung 4Ps beneficiaries, hindi po siya kabilang sa walang gutong program. Oo, Iba hiwalay po yun. kasi yung parameters para sa programa po na iyan. Pero kako, yung mga Pero 4Ps, yung may 4Ps, access din sila eh. yes, sa Kadiwa Nakaka-access din stores. sila ng murang bigas. Tama. Although, they're 4Ps beneficiaries, they're not part of the walang gutong program, but they are able to access also yung 20 peso bigas. Ang pinagbibilhan nila yan ay of course dun sa mga kadiwa ng outlet, kadiwa ng Pangulo outlets. Okay. Yung 3,000 pesos pala, di ba may plano dati na yan idagdagan dahil sa mga issue sa inflation? Oo. Meron ba galon na mangyayari na pwedeng dagdagan ho yung laman? Well, gaya ng nabanggit namin, Weng, yan ay sumailalim sa pag-aaral. Hindi pa po nailalabas yung study na isinagawa hinggil dyan. Kasi per region yan ang assessment na ginawa. Weng. But sabi nga po namin, kapag yan naman po ay natapos na at ready na for publication, ibabahagi yan ng DSWD. And of course, kung ano man po yung maging resulta ng pag-aaral, ay magiging basehan ng aming pong ahensya sa pag-enhance ng aming pong mga polisiya. Okay, ma'am, kailan yung walang gutom program, dito pa lang di sa tatlong lugar na ito, hindi pa yun nationwide? Yes, Weng. Diyan Oo. pa lang sa Cebu, dito nga sa Caraga at sa NCR. Kailan po magiging nationwide dito? Kasi naisip ko, mas maraming lugar na maraming mahirap, halimbawa sa Mindanao, hindi ba, Weng? Parang, ang sabi nga nila, nandun yung poorest of the poor, lalo na sa BARMM. Doon po ba hindi bibigyan prioridad doon sa walang gutom program? Actually, bibigyan din sila ng prioridad, Weng. Isinaayos lang yung mga specific areas, tapos yung number, and then tinignan din sino-sino yung mga accredited merchants. And then, based naman po doon sa ating pakikipag-usap sa DAA, bibilisan po na yung pong pag-supply doon sa bigas, doon sa ating pong mga merchants para ma-implement na po natin. Ma'am, doon sa 4Ps naman, may ihabol lang ako na tanong, Weng, unless meron ka pang tanong doon sa walang gutom. May panukalang batas sa Senado na palawakin ng 4Ps. Ibig sabihin, siguro dadagdagan yung benepisyo, dadagdagan yung mga benepisyaryo. Sa ngayon, nasa 4 million tayo, tama po? Sa 4Ps? Yes, Weng, nasa mahigit 4 billion households tayo kasi ang target natin kada taon ay 4.4 million. Pero, kaya pa ba ng budget kung halimbawa dagdagan yung benepisyaryo ng 4Ps? Well, Weng, siyempre, unang-una nais kong bagitin na tama, meron pong mga pag-uusap dyan sa Kongreso hinggil nga sa amendment ng 4Ps law. And the DSWD has been fully cooperating naman in all those conversations.
Kapag naman po madagdagan o magkaroon ng pagbabago doon sa batas, syempre may how do you call it, merong pong karagdagan na pagsasaayos din doon sa pondo noong programa. So we leave it to the legislative body to nabalangkasin nga po itong proposed amendment sa batas. And then of course, umaasa tayo na kung magkaroon ng favorable action on that ay madadagdagan siyempre yung pong pondo para sa implementasyon ng programa. But sabi nga po natin, hintayin po natin kung ano yung maging resulta ng pag-uusap sa Kongreso. Ang DSWD naman being an implementing agency, titiyakin na magiging maayos po yung implementasyon po ng ating mga batas. Ako may isang tanong lang tungkol dyan sa 4Ps. No? Baka may balita no kayo kung may mga nadagdag ho ngayong taon na mga graduate na. Ibig sabihin, hindi na nakatulong sa kanila ang 4Ps. Pero kailangan ngayon nakatayo na ho sila sa sarili nilang mga paa. Tama po. Actually, based on our official records, more than 700,000 households po yung nag-improve yung kanilang level of well-being at nag-exit na nga mula sa programa. And then, buwan-buwan po meron tayong mga namomonitor na nag-exit. In fact, next week, we will be in Zambales to witness naman yung parang graduation ng mga 4Ps beneficiaries natin in that area. Ang tawag kasi namin dyan, Pugay Tagumpay. Tagumpay. Ibig sabihin, nagtagumpay na sila. Nagbibigay pugay tayo sa mga 4Ps beneficiaries na nagtagumpay at nag-exit na sa ating programa. But when we say nag-exit na sila sa programa, hindi naman natin basta hahayaan na po sila because of course we wanted to sustain yung pong naging investments natin sa kanila and matiyak na hindi nga po sila bumalik sa kahirapan. Pero yung pag-exit So ang na yan, ginagawa po natin sa ating so ginagawa natin sa Pugay Tagumpay, tine-turn over natin sila sa mga lokal na pamahalaan. In fact, pati yung kanilang mga case records, tine-turn over para po ma-monitor sila ng kanilang lokal na pamahalaan, matiyak na nagpapatuloy yung pagbuti ng kanila pong kalagayan. At kung ano man po yung mga naging interventions, halimbawa, nabigyan natin ng livelihood assistance, nagkaroon po sila ng trabaho, ay magpatuloy po ito. pero hindi ibig sabihin na nag-graduate sila, naka 7 years na. 7 years ba yun? 7 years, di ba ma'am? Naka 7 years na sila. Kaya kailangan na Batay nilang po sa mag-graduate. batas, 7 years yung kanilang maximum stay. Pero ito pong isa sa mga tinitignan talaga natin ay within that 7 years dapat talaga mag-improve yung kanilang level of well-being. From the survival level, dapat self-sufficient po sila. Opo. Ilan ho tong mga inaasahan nyo sa Zambales na gagraduate? Okay. Dito po sa Zambales, nasa around 1,000 beneficiaries po yung ating pong nakikita Opo. na mag-exit sa programa. Marami-rami na yun. Marami-rami 1,000 rin yun, na mga oo. beneficiaryo Pero in a mawawala. year, Oo. ano yung average number ng nag-graduate sa programa ASEC? Okay, iba-iba Weng, Oo. sa bawat taon. Kasi depende yan doon sa resulta ng pag-administer natin ng social welfare and development indicators para makita po natin yung mga nag-improve ng level of well-being from level 1 to level 3. But na nag-exit from the program kada taon, na iba yung kadahilanan. Opo. Meron po nag-graduate because of natural attrition. Ibig kong sabihin, wala na silang anak 18 years old pababa Oo. na imo-monitor sa programa. Meron namang pong nag-exit because na-reach na nila yung 7 years. Meron din naman pong nag-exit dahil nag-waive sila. Dahil sinasabi na sa tingin nila, Kaya na. Ayan, so ay pipirma na yung alagdanan ng dokumento na Yes. Sandali. ASEC? Nawawala lang po ang, kayo. Nawawala lang yung signal ni ASEC Okay. Irene Dumlao. Saglit lang. Oo. Maganda, Okay. yan. Yan, okay na. Maganda Okay. yung ma'am, Yan. meron So, 7, iba po yung kadahilanan nung pag-exit o pag-graduate mula sa programa. maganda yung may 700,000 na nakagraduate sa program. Hindi kayo
nagpapanatili ng 4-piece member ng beyond 7 years. Talagang hanggang 7 years lang. Kasi mayroong nananawagan, di ba, Weng, dati sa Oo, programa eh. natin na i-extend beyond 7 years. Batay kasi doon sa ating Batas. 4-piece law, Oo. 7 years yung talagang maximum na maaari nilang pananatili sa programa. But of course, nagkakaroon pa rin po yan ng assessment. Kung halimbawa nakikita po based on all indicators nakikita na hindi pa talaga kaya. Then titingin po tayo ng mga ibang interventions para i-assist po sila. Pero hindi na sa ilalim ng 4-piece. Hindi na po sa Oo. ilalim ng programa. Ma'am, kung may 700,000 na nag-graduate, ilan naman yung inalis talaga ng DSWD dahil sa iba't ibang paglabag o violations? Okay. Sige. I cannot provide that today, Ms. Weng, pero pwede kong i-send yan sa'yo para makita mo kung ano yun yung mga ibang kadahilanan. Opo. Ipa-extract ko lang. At least yung, at Hindi saka yung mga pa number, kasama ma'am, sa para status alam ko natin na ngayon. Oo. hindi na abuso yung programa dahil Oo. meron kayong sinusunod na mga protocols, guidelines, and panuntunan para hindi nag-aabuso yung mga miyembro po ng 4-piece. That's right. We can provide that naman po. Yun yung, pati yung mga Yes, ma'am. misbehavior. Ayun, sandali ha. Talagang, Oo. di ba? Okay. Hindi na sila talaga dapat mapabilang sa programa kasi nga po, una, hindi na sila sumusunod sa mga panuntunan ng programa. Okay. Ay, ngayon magsusona na ang Pangulo sa loob ho ng 2 linggo. Yan. Sa inyo ho bang palagay, ang projection nyo ho ay at ito mga programa like 4-piece, ito walang gutom, at saka iba pa mga programa ay magtutuloy-tuloy kaya ho ito o kasi ang hanggang ho natin na marami yung gagraduate na. Ibig sabihin, baka hindi na aabot ng 7 years ang pananatili ng mga miyembro ng 4-piece dahil gumanda na ang Yes, kanilang kabuhayan. buhay. Oo. Ito ho mga programa na ito, magtutuloy-tuloy pa rin ho kaya to hanggang sa mga susunod pang taon. Batas siya, Weng, eh. Oo nga, pero baka lang may target din ho tayo dyan na ma-improve ho talaga. Hindi dahil sa meron ho batas na dyan ho yung manatili, pero may target na mag-improve talaga ang quality ng buhay ng mga Pilipino. Ma'am. Okay. Bago ko po sagutin yung yan, let me just correct myself. Doon sa Pugay Tagumpay, sa Zambales next week, 1,000? ito pala. No, it's more than, it's 165 households exiting. Yung 165 Alright. households. Yan. Opo, 44 are indigenous peoples, 2 are persons with disabilities, 15 are solo parents, 6 are farmers or fisher folk, and 18 are from geographically isolated disadvantaged areas. Households yeah. ito, no? Bahay. Yeah. Households Bahay. po iyan. Pamilya, Now, yes. yung po dun sa katanungan mo, Weng, tayo naman sa DSWD, confident po na magpapatuloy yung mga investments in human capital para yung mga programa na namumuhunan sa edukasyon, sa kalusugan, ng ating pong mga mahirap na mga kababayan. Kasi contribution po natin yan sa pag-reduce ng poverty incidence sa ating bansa, which is one of the targets of President Marcos Jr. in his administrations. Kung kaya nga po, umaasa po tayo na magpapatuloy ang implementasyon ng walang gutom the Food Stamps Program para ma-serve po natin lahat ng mga 750,000 households na kabilang sa food poor, and magpapatuloy din po yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program sapagkat kinakailangan na makatulong tayo sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga mahihirap nating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga bata. Kasi para graduate tayo, makapag-exit din tayo at bumaba yung poverty incidence in our country, kailangan we help break the intergenerational cycle of poverty. So, yan po, no, confident tayo that the investments in human capital will continue at umaasa rin po tayo na magpapatuloy rin po yung ating pong mga investments in our disaster response efforts. Sapagkat alam naman po natin, Weng and Weng, yung mga disasters, yung mga iba't ibang mga kalamidad, matindi po ang epekto sa mga mahihirap nating mga kababayan. Lahat po apektado kapag may mga disasters, pero disproportionately o mas apektado po yung mga mahihirap nating kababayan. Kaya kahit pa tinutulungan natin sila through 4Ps, through Walang Gutom Program,
at namomonitor natin na nag-improve yung kanilang level of well-being. Pero kapag may mga matitinding pong mga kalamidad, all of those investments may possibly go to waste, kumbaga. Kaya napaka-importante talaga yung mga ginagawa nating efforts because we make our social protection programs adaptive and shock responsive. Oo, tsaka hindi isama rin ho 'yon yung mga akap-akap andyan pa rin ha. Andyan pa rin yung mga AIX. Oo, Yan, siyempre. andyan pa rin yan. Yung Tuloy-tuloy. AIX na Oo, yung DSWD ating yun. mga- Yes. Oo, yung ating mga social assistance, of course, nandyan pa rin po. In fact, doon sa ating isinumite naman na budget proposal for 2026, kabahagi pa rin yung assistance to individuals in crisis situation. Kasi like disasters, yung mga adverse shocks o mga crisis and emergencies ay makakaapekto rin po sa ating mga kababayan. Nakasabi ko nga, kahit meron kang resources, kahit meron po kayong savings, kapag tinamaan po kayo ng matinding sakit o may Tama. namatay po sa pamilya, talagang ayuda. na-exhaust yung inyo pong mga resources. So, we need safety nets, we need social assistance or mga stopgap measures and provide immediate relief po sa ating mga kababayan. Alright, Yan, ang ma'am. maganda. Naku, Alright. maraming salamat po sa maagang pagising para makasama kami sa Double Wing sa Double B. Salamat Thank you po, po. Mama, as always. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa DSWD. Magandang umaga po sa inyo at more power to both of you. Good Thank morning, you. ma'am. Asek Irene Dumlao, magandang umaga po sa inyo. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development. Ulit si Asek Irene. Hilingan, walang pinoprotektahan.